A requirement to the subject Project Planning and Management, we are to upload a video regarding our chosen advocacy. My partner, Mr. Jason Gutierrez, and I chose a certain advocacy that I am particularly part of. Noong unang sabihin ni Ma'am yung tungkol dun sa ating project, sabi ko madali. Madali kasi marami na rin kasi akong outreach program na nasamahan. Napili namin ni Jason itong advocacy na ito kasi malaki talaga ang naitulong nito para sa amin sa Barangay Wawa. Kaunawa ko dun sa gagawin natin sa advocacy is hihimayin natin yung advocacy with regards to the subject project planning and management. So dito sa aspect na to, medyo natagalan kami ni Jason, lalo na siya kasi siya yung nag-aasikaso ng mga paperworks. Ito kasing napili naming advocacy is a working advocacy. As in, na-implement na siya, gumagana na siya, as in, pinagpapatuloy. For almost 12 years na naging barangay captain yung father ko sa Wawa, kung isipin nyo bakit 12 years, 3 taon lang ang isang term, tapos 3 term lang ang pwede. Lagi kasing na-postponed or na-move yung election. So, umabot siya ng almost 12 years. Sa loob ng 12 years na yon, maraming project na na-implement si tatay. At syempre, pag may project, naandun ako kasama at sumusuporta. So, kaya masasabi kong marami na ring outreach program akong nasamahan. Particularly, itong napili namin ni Jason kasi ang laking tulong nito sa amin sa Barangay Wawa. So, let's get over to the project plan itself para dun sa aming advocacy. So, unang-una, ano ba yung purpose ng aming advocacy o nung project na ginawa? Nung tumama yung bagyong Yolanda dito sa atin sa Philippines, so, naging household term yung salitang storm surge. So, ano ba itong storm surge? Ito yung pagtaas ng level ng dagat dahil sa hangin na dala ng bagyo. So, imagine nyo, isang batiya na puno ng tubig. Siyempre, kalma lang siya. Pantay yung tubig, di ba? Pero once nahipan nyo or tutukan nyo siya ng electric fan, nagkakaroon ng waves. So, yun yung storm surge. At dun sa nangyari sa Yolanda, sa Tacloban, yun yung naging mas devastating. So, yun yung purpose. Paano natin mape-prevent yung storm surge? So, unang-una na dyan, papasok yung solution do sa ating project, do sa ating project plan, yung pagtatanim at ng bakawan. So, ito na nga yung aming advocacy. So, napaka-economical niya at napakadaling gawin at the same time, very effective para pigilan yung pagtaas ng tubig o yung storm surge na dala ng bagyo. Later on, dito sa video, ipapakita namin ng partner ko ni Jason yung area kung saan itinanim yung bakawan. Yung project plan itself, meron siyang lawak, yung bakawan na pagtataniman na 4 hectares, yung lawak niya, along the coastal area ng Barangay Wawa. Next, kung meron na tayong primary solution, kailangan meron din tayong alternative solution para dun sa ating project plan. So, yung napili naming isang alternative solution? So, ang isa sa pinaka-feasible na alternative solution other than sa pagtatanim ng bakawan ay yung pagtatayo ng seawall. So, bakit hindi ito ang naging primary solution para dun sa ating project plan? So, unang-una, mahal yung pagtatayo ng seawall. Pangalawa, ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga Barangay Wawa is yung pangingisda. So, imagine kung yung buong coastal area ng Wawa ay patatayuan natin ng seawall. So, paano pa yung mga bangka nila? So, hindi na magiging economical para sa kanila kung ang layo ng lalakarin o kung iikot pa sila sa may likod ng Wawa para lang maipundo yung kanilang mga bangka. Later on din sa video, ipakikita ko rin sa inyo kasi binigyan din tayo ng another project under, hindi ako nagkakamali, Governor RGB pa nun or Congressman RGB. So, nagpatayo rin siya pinagawa rin yung propose na
seawall na alternative solution. Kaso nga, since sobrang mahal at laki ng kailangan budget, so limited lang yung naitayong seawall. If I'm not mistaken, yung napatayong seawall is around 57 meters lang yung haba, pero umabot ng almost kulang-kulang 3 million yung kinilangang budget. So mamaya sa video ipakikita rin namin yung alternative solution. So kahit na alternative siya, since mabait yung ating congressman kay Kapitan, so pinagpatayuan din, pinagawan rin ng seawall ang Barangay Wawa. Kagaya ng nabanggit ko kanina, yung aming napiling advocacy ni Jason is a working project plan na. So pag sinabing working na, so naipatayo na. Mamaya nga ipakikita ko sa inyo kung nasaan yung area ng Bakawan, yung taniman mismo, at kung nasaan yung alternative solution na ginawa rin ng LGU ng Mindoro. So yun yung seawall. Ipakikita ko din sa inyo mamaya yan dyan dito sa video. After that, yung follow-up. So, kagaya nga na nasabi ko, yung advocacy na napili namin is a working project plan. So, may follow-up. Ano yung mga ginagawang follow-up? Unang-una na, yung paglilinis o cleaning program dun sa rehabilitation ng mangroves. Siyempre, since nasa tabing dagat siya, may mga napapadpad na mga kalat, basura. So, minsan naging hindrance yun para hindi lumaki o mamatay yung ating mga mangrove, maliliit na mangrove na itinanim. So, siguro may magpapakita rin ako ng ilang pictures through videos nung mga follow-ups na ginawa para dito sa project plan na napili namin. So, medyo natagalan nga yung pag-upload namin ng video ni Jason at yung paggagawa nitong video kasi up to this point, sinusubukan pa rin namin humingi ng copy ng project plan ng rehabilitation center ng mangrove at saka yung mangrove planting dito sa Wawa. Kaso ang hirap humingi ng kopya kung ano-ano mga hinihingi requirements sa amin. Minsan nga, kung hindi ako nagkakamali, parang pinagagawa pa kami ng letter sa COA. Hindi namin alam kung bakit. Baka alam niyo na, syempre government, hindi natin alam kung anong meron. So, yun, we're trying pa rin naman ni Jason kung anong makakaya namin para makahingi man lang ng kopya, kahit nung draft man lang, para may pakita namin sa inyo yung an example of a working project plan. So, again, inuulit ko sa inyo, yung advocacy namin dito is yung pagtatanim ng bakawan para nga sa prevention ng tinatawag na storm surge. So, pasensya na kayo, napaka-straightforward yung video namin, pareho kaming hindi marunong ng video editing ni Jason Gutierrez. So, that's all siguro. To follow up na lang yung ibang videos, makita nyo dito yung mga sunod, yung pagpunta namin sa area, at saka yung pagpunta rin namin dun sa alternative solution dun sa seawall. Ito yung aming working project plan, yung Mangrove Rehabilitation Project. It's a joint project between the Department of Environment and Natural Resources, the Divine Word College of Calapan, the LGU Wawa, Calapan City. And here I am, dito na kami ni parang Jason dun sa area kung nasaan itinanim at naitanim yung mga mangroves. So kung makikita nyo, meron ng mga naglalakihan, at the same time meron pa rin mga bagong tanim kasi ito nga ay continuous at saka working at asing gumagana talagang project plan. Kung makikita nyo rin, medyo kasi napabayaan na ng konti kasi every year kasi nagkakaroon ng follow-up dito, follow-up operation, clean-up drive, at inaalagaan talaga, as in meron talagang nag-aalaga sa mga mangrove na ito, may nagbabantay. Yung nakikita nyong mga malalaki na mangrove, so yan yung unang batch na itinanim. And meron pa ditong nagkaroon ng parang project pa
na pwede mong pangalanan yung mga mangroves o ipapangalan sa iyo para paglaki ng mangrove o kung wala ka na dito sa mundong ibabaw, merong matitirang alaala para sa iyo. At kagaya ng nasabi ko kanina, kung mapapansin nyo, malinis yung lugar, malinis yung pinagtaniman. Ito ay dahil may nag-aalaga talaga, may naglilinis, may nagbabantay. Pasok pa tayo ng konti. Yan, kung makikita nyo, tabing dagat na talaga siya. Yung mga naglalakihang mangroves na yan, yan yung mga unang batch na naitanim. Kung makikita nyo, yan, tabing dagat talaga siya. At malinis yung lugar. So may span ito, medyo mahaba, malawak itong taniman ng mangrove na to. And yearly nga, kagaya na nabanggit ko kanina, may napunta dito na taga LGU, iba't ibang school, at patuloy sila na nagtatanim at patuloy na inaalagaan at nagpa-follow up sa mangrove rehabilitation project na ito or mangrove planting nung una ng DENR, ng LGU, Wawa, Calapan City at ng iba't ibang schools. Supposedly dito ko sana dadalhin yung ating subject, yung ating klase para makapagtanim. Although hindi ko pa nakausap kasi yung namamahala dito, yung nagbabantay, kung pwede at kung may makukuha tayo na binhi o itatanim na bakaw. Kung makikita nyo, ayan, medyo as in buhay na talaga yung mga mangrove. At dadating ang panahon, lalaki sila ng kagaya niyan. Ito ay isa sa mga preventive measures ng ating pamahalaan para maiwasan yung sakuna dulot ng storm surge. At ulit-ulitin ko, kung makikita nyo at mapapansin nyo, malinis yung ating mangroves o yung ating area dahil nga may nagbabantay. Kung may makita man kayong mga dahon o mga kalat, yan ay yung mga dahon ng ating mangroves. So wala kayong makikita o mapapansin ng mga plastic o kung ano man. O basura in short. Itong mangrove rehabilitation project ng ating City Government of Calapan ay medyo malawak yung sakop dito sa Wawa na almost yung buong coastal area ng Wawa ay sakop ng project na ito. Ito yung ilan sa mga follow-up na ginawa namin sa advocacy regarding dun sa mangrove planting, coastal cleanup dito sa Barangay Wawa. As you can see, iba't ibang grupo or school pa rin yung mga katulong namin dito ka-tie up. So, ayan, kita nyo naman, nililinis. Andyan sila. Iba't ibang agency yan. DENR. Dito yan sa coastal ng Wawa. Pagkatapos ng cleanup, ayan, may konting salo-salo. So, that's it regarding sa aming advocacy ng aming kapartner, ng aking kapartner na si Jason Gutierrez. Thank you for watching.